Itutuloy mo pa rin ba ang pag-alis mo, ha, Alila? Hindi mo man lang ba pipigilan ang kasal ng Grace mo at ng boss natin na matagal mo nang gusto? May halong pagkadismaya ang tanong ng matalik na kaibigan ni Lila na si Lani. Gayon kasi ang araw ng kasal ng kapatid niya at ni Rian, ang boss niya sa construction company na pinagtatrabahuhan niya. Ang puso ni Lani ay puno ng panghihinayang habang tinitingnan ang kaibigan na tila nawawala sa kanyang sarili. Nasa tamang kaisipan naman ako, ne. Saka magmumukha lang akong iwan kung gagawin ko yon. Wala namang alam si Rian sa nararamdaman ko para sa kanya. Maging si Grace, wala rin. Isa pa, fix lang naman ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Ngunit sabi ni Grace, matututunan naman daw ang pagmamahal. Kaya't mas pipiliin ko na lamang na lumayo para mawala ang nararamdaman ko para kay Rian. Nakangiti man si Lila, ngunit kitang-kita ni Lani ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Parang isang ulap na nagtatago ng sikat ng araw. Napabuntong hininga si Lani at pinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kaibigan. Wala namang masama kung iyak mo ang sakit, Lila. Kaibigan mo ako, kaya hindi mo kailangang mahiya at mag-alinlangan sa akin. Ang boses ni Lani ay puno ng pag-unawa, gaya ng isang ina na nag-aalaga sa kanyang anak. Napayuko si Lila sa mga tinuran ng kanyang kaibigan. Ang sakit, tanging nasabi niya, bago tuluyang kumawala ang pinipigilan niyang luha. Ang hiyak-hiyap ng sitwasyon ko, Lani. Kung sana hindi na lamang nila ako inampon, hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Si Mommy lang ang tanging nagparamdam sa akin na hindi ako ampon. Samantalang si Daddy at si Grace, araw-araw nilang pinapamukha sa akin na hindi ako parte ng kanilang pamilya. Sana noong una pa lang na tumibok ang puso ko, para kay Rian, pinigilan ko na. Kaso wala hulog na ako sa kanya. To the point na para na akong masisiraan ng ulo nang malaman kong ikakasal na siya kay Grace. Gracehan ko pa talaga. Lahat ng hinanakit niya ay tuluyan niyang inilabas. Parang isang bulkan na sumabog matapos ang mahabang panahon ng pagkaipi. Simula pa noong high school, si Lani ang kaibigan ni Lila. Ngunit ni minsan ay hindi niya sinabi rito ang mga mabibigat na dinadala sa dibdib. Gulat at pag-aawa ang rumehistro kay Lani. Hindi niya sukat akalain na ang masayahin at palabirong kaibigan ay may kinikimkim palang sakit sa dibdib. Naturingan pa siyang kaibigan, ngunit wala siyang kaalam-alam sa pinagdaanan ng matalik na kaibigan. Samantalang kapag siya'y may problema, palagi itong nariyan sa tabi niya, handang makinig at umalalay. Bakit ngayon mo lang sinabi, Lila? Kung sana ay noon mo pa sinabi sa akin ang bigat ng dinadala mo, di sana natulungan at nadamayan pa kita. Kaibigan mo ako, nangako tayong walang sikreto, hindi ba? Niyakap niya ang lumuluhang kaibigan at hinagod-hagod ito sa likod. Para bang pinapakalma ang isang batang takot na takot. Mula ngayon, magiging sandalan natin ang isa't isa. Kung saan ka paroroon, sasamahan kita. Naputol siya sa pagsasalita nang kumalas si Lila at mariing umiling, sapagkat hindi ito sang-ayon sa kanyang mga tinuran. Ako lang ang aalis, Lani. May kapatid kang kailangan mong suportahan. Sapat na sa akin ang pagdamay mo sa akin. Pakiusap lang na huwag mo nang ipilit na samahan pa ako. Dahil hindi rin naman ako papayag. Nais kong maglakbay ng mag-isa. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Kailangan kong makalimot sa lahat-lahat. At patawad kung hindi kita isasama doon. Sana'y huwag mong ipagdamdam, dahil ang pagsasama natin bilang magkaibigan ay nagawa kong lihiman ka. Samantalang ikaw, naging open ka sa lahat ng nangyayari. Sabi nga, magkaibigan tayo at kailanman ay hindi yun magbabago. Pero sana maintindihan mo ang desisyon kong limutin ang lahat. Tumulo ang luha ni Lani sa mga binitawang salita ni Lila. Hindi niya may tatanggi ang sakit na nararamdaman. Ngunit igagalang niya ang desisyon ng kaibigan. Sige, kung iyan ang palagay mong tamang gawin, susuportahan kita. Hiling ko lang na sana sa muling pagbalik mo, wala nang magiging lihim at pagpapanggap sa pagkakaibigan natin. Pinahid ni Lani ang kanyang luha at ngumiti. Kahit na ang puso niya ay tila naglalagablab sa sakit. Mami, miss kita, my one and only beautiful best friend. Nakangiti si Lila at sa kabila ng lungkot, napangiti rin siya sa mga salitang iyon. So paano? Tuloy-puloy na talaga ang pangingibang bansa mo? Tanong ni Lani, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Tumango si Lila. Magpapaalam na rin ako, dahil baka mahuli ako ng fly. Mag-iingat ka rito ha. Kapag pinaiyak ka ng boyfriend mo, sabihin mo sa akin at ora mismo uwi ako. Bigyan ko lang siya ng black eye. Pabiro niyang sabi, na nagpahaba ng nguso ni Lani sa inis. The Great Pretender, Lila Andrada, sagot ni Lani na tila nag-alangan. Ngunit may bahid ng katuwang ng ngiti. Tama ito, siya ang pinakamahusay sa larangan ng pagpapanggap.
Nagpapanggap na okay lamang siya, kahit na ang totoo ay durog na siya. Ingat ka sa biyahe mo ha. Kapag naroroon ka na, tawagan mo ako, huwag kang makakalimot kundi susundan kita doon. Banta nito sa kaibigan, na napangiti na lamang sa mga salitang iyon. Tanging pagtango ang naitugon ni Lila sa kaibigan, bago sila tuluyang magpaalam sa isa't isa. May luha sa kanilang mga mata nang tuluyan silang maghiwalay. Sa muli, naglihim na naman si Lila sa kanyang kaibigan. Dahil dumiretso siya sa simbahan, kung saan ginaganap ang engrandeng kasal ng kanyang kapatid na si Grace at ng boss niyang si Ryan. Natutop ni Lila ang kanyang bibig ng mabungaran sa entrada ng simbahan, ang pagdadaop ng mga labi ng dalawang taong nasa harapan ng altar. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang masaganang luha, parang ulan na walang humpay. Paalam, lihim kong sinisinta. Paalam, Momiko, mahina niyang sambit bago tuluyang tumalikod at patakbong tinahak ang nakaparadang taxi na naghihintay sa kanya. Diretso na po tayo sa airport, kuya, emosyonal niyang saad sa taxi driver. Ang boses niya ay tila nag-umapaw ng damdamin. Pagsakay ng eroplano, pinigil niyang humikbi, dahil hindi niya nais makaagaw ng atensyon. Idinaan niya sa pag-idlip ang sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit ang mga alaala ay tila mga multo na bumabalik sa kanya. Ang tapik ng flight attendant ang nagpamulat kay Lila. Nakangiti itong sinabi sa kanya na lumapag na ang eroplano, kaya kailangan niyang bumaba. Nagpasalamat muna siya sa flight attendant bago tuluyang kunin ang kanyang bagahe at bumaba ng eroplano. Sa pamamagitan ng online, nag-apply siya sa papasukan niyang clothing company. Agad siyang tinanggap dahil sa mga pinasa niyang design ng iba't ibang gown, dress, at business attires. Bukod sa pagiging architect, pangarap din niyang maging designer. Isang Pilipinong manager ang humawak sa kanya, kaya't hindi nahirapan si Lila sa unang araw ng trabaho. Isinubsob niya ang kanyang sarili sa trabaho, hanggang sa hindi niya namalayang umabot na pala siya ng kalahating taon. Let's have lunch together, Lila. Pag-aaya ng Amerikanong paminsan-minsan kumakausap sa kanya. Ito lang ang katrabaho niyang pinapansin siya. Ngunit hindi siya kailanman nag-atubiling makipagkaibigan. Mas pinili na lamang niyang maging mag-isa. Pagkatapos ng trabaho, agad siyang umuwi sa tinutuluyang apartment. Thanks, Natalie, but I'll have to finish this one first before I take my lunch. Anya na ikinasimangot ni Natalie. I'll wait for you then. Pamimilit pa nito. Ngunit umiling si Lila kaya walang nagawa si Natalie kundi ang mag-isa na lamang kumain. 3 klase ng wedding gown ang idinisenyo ni Lila, at nang matapos niya ang napakaganda't eleganteng wedding gown, ipinasa na niya ang design sa kanyang head manager upang ito na ang siyang magbigay sa kanilang na pumili sa kanya upang gawan ng disenyo ang Hollywood actress na kaibigan nito. Ang bawat sinasahod ni Lila ay iniipon niya. Wala siyang ni isang binibili para sa kanyang sarili. Tanging pagkain na $30 lamang ang kanyang pinagkakagastusan. May mga dayuhan na ibang lahi ang nagtatangkang maging nobyo siya. Ngunit bigo ang mga ito, dahil tuluyan ng isinara ni Lila ang kanyang puso. Nawalan na siya ng gana sa lahat, maliban sa kanyang trabaho. Dumiretso na siya sa tinutuluyan niya nang matapos ang oras ng trabaho. Naligo muna siya bago nagluto ng kanyang hapunan. Napabuntong hininga si Lila nang muling tumunog ang kanyang cellphone, at pangalan ng ina ang lumitaw sa screen. Hinayaan niya lamang na magring ang kanyang cellphone, hanggang sa tuluyan na sigurong mawalan ng pag-asa ang mumi niya. Nang matapos ang tawag, in-off niya na ang kanyang cellphone at nagpatuloy sa pagluluto. Mahigit 1 taon na ang nakakalipas. Ngunit ni minsan ay hindi niya tinanggap ang tawag ng ina. Ayaw na niyang magkaroon ng kahit na maliit na komunikasyon o balita tungkol kay Grace at sa lalaking lihim niyang inibig. Tahimik na kinain ni Lila ang adobong niluto niya. Ang bawat kagat ay tila walang lasa. Matapos ay hinugasan ang pinagkainan at pinuntahan ang kanyang komputer nang makatanggap siya ng email mula sa isang hindi inaasahang tao. Binuksan niya ang mensahe at halos mapahinto ang kanyang puso sa gulat. Isang wedding invitation mula sa kanyang kaibigan na si Lani ang naroon. Ikakasal ka na pala, congratulations, Lani. Pero pasensya ka na, pero hindi ako makakauwi. Sambit niya sa sarili sabay delete ng inemail sa kanya ng kanyang kaibigan. Maging si Lani ay hindi niya sinasagot o kinakausap, para bang tinakasan niya ang lahat. Sa ganitong paraan, mas comfortable siya. Ganito ang buhay ni Lila, kakain, maliligo, papasok sa trabaho, uwi at matutulog. Walang kulay ang kanyang buhay. Sumapit na rin ang Pasko, ngunit nagmukmok lamang siya sa loob ng kanyang kwarto. Katabi ang unang puno ng Pasko at nagpapatugtog ng mga Christmas songs, mag-isa. Nakakasawa ng mabuhay,
Malungkot niyang sambit bago pawiin ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Successful na ako. Marami na rin akong pera at makakaya ko nang magtayo ng sarili kong shop o boutique. Ngunit bakit hindi ako masaya? Bakit ang lungkot-lungkot ng puso ko? Nakalimot na ako sa lalaking gusto ko. Ngunit hindi ko pa rin magawang maramdaman ang ligaya. Nagpatuloy si Lila sa pagtatanong sa kanyang sarili, habang umiiyak. Maliban na tinakasan ko ang takot at tangamba ko. Dapat ba hinarap ko sila, kahit alam kong ikakasakit ko? At tuloy sa pag-agos ang kanyang luha, hanggang sa nakatulugan niya, na ang magkausap sa kanyang sarili. Umabot na rin ang isang taon ng pagiging mag-isa niya. Tulad noon, pag-uwi niya galing sa trabaho, may natanggap na naman siyang tawag mula sa isang unknown number. Sa isiping baka importante o tungkol sa trabaho ang tawag na iyon, sinagot ni Lila ang tawag. Matapos masagot, narinig niya ang boses sa kabilang linya. Para siyang binuhusan na malamig at nagyayalong tubig. Sana sa huling hininga ko, makita man lang kita, anak, mahal kong anak, nang hihinang sambit ng kanyang ina, na may malala ng karamdaman. Natutop ni Lila ang kanyang bibig sapagkat nagulat siya, na may hindi pala magandang dinaramdam ang inang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Ang inang umaruga at nagbigay ng kulay sa maganda niyang buhay noon. Ang inang handang umagapay, kahit pa alam nitong hindi naman talaga siya tunay na anak. Agad na nag-impeke si Lila. Pagkatapos, nagpabook siya ng flight pabalik ng Pilipinas. Through email, ginawa niya ang kanyang resignation letter. Matapos noon, nagpaalam na siya sa landlady na alis na siya. I'm so sorry, ma'am, kung tiniis ko po kayo. At tawarin niyo po ako. Sana mahintay niyo pa po ako at sana hindi pa po huli ang lahat sa pagbabalik ko diyan. Patuloy siya sa paghiling na sana makasama niya pa na matagal-tagal ang kanyang ina. Paglapag ng eroplano, agad siyang tumayo. Isang bagahe lang naman ang kanyang dala, kaya't hindi siya nahirapan. Nang tuluyan ng makababa ng eroplano, naipikit ni Lila ang kanyang mga mata. Kaya mo yan, Lila, isang taon na rin ang nakalipas. Anya sa sarili, bago tuluyang humakbang patungong exit. Kuya, sa Velasco Village nga po, sabi niya sa taxi driver. Tumango naman ito, at sa pag-aakalang malayo-layo pa ang biyahe, ibinaling ni Lila ang kanyang paningin sa labas ng sasakyan. Habang tumatakbo ang taxi, ang mga alaala ng kanyang nakaan ay unti-unting bumabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may pag-asa na siyang dala. Dito na lang po, kuya, sabi ni Lila. Huminto naman agad ang taxi, kaya kumuha na siya ng pera. Keep the change na lang po, anya sa driver na napangiti sa kanya ng wagas. Matapos magpasalamat, huminga ng malalim ang dalaga, bago tuluyang humakbang patungo sa mansyon ng mga taong kumupkop sa kanya. Nakasarado ang pinto, kaya kinakailangan niyang kumatok. Senyorita, bulalas ng mayordoma nang mapagbuksan siya ng pinto. Naku, mabuti po't dumating na kayo. Nagdedeliryo na ho kasi si madam at pangalan niyo po ang bukang bibig. Hindi na natapos ng mayordoma ang mga dapat pa sana nitong sasabihin, dahil patakbo nang pumasok si Lila sa malaking bahay. Dumiretso ang dalaga sa silid ng ina, at doon nga niya, nabungaran ang malabong ina sa sobrang payat nito. Malayong malayo sa dating malulusog at masigla nitong katawan. Mommy, luha ang nang-agaw sa kanyang mga mata nang lapitan ang nahihirapan niyang ina. Pinilit na itaas ng ginang ang kamay nito, upang abutin ang mukha ng kanyang anak. Umiiyak ang ama ni Lila, si Grace, na nakamasid lamang sa kanila. Walang planong makisalo sa kanilang mag-ina. Ngayon maaari na akong mawala, dahil nasilayan ko na ang ikalawa kong prinsesa. Paalam mga mahal ko. Yun lang at bumagsak na ang payat na kamay ng ginang kasabay ng pagpikit ng mga mata nito, na sinabayan ng pagtunog ng aparatong nakakonekta sa katawan nito. Mommy, honey, sabay-sabay nilang sambit, naglulumiyad ng tahanan na wala ng buhay. Pagsisisi, yun ang tanging nararamdaman ni Lila. At tuloy siya sa paghagulgol, habang hawak ang kamay ng ina. Ang ama at kapatid niya naman ay magkayakap. Sa unang pagkakataon, ay nagtulong-tulong sila sa pag-asikaso ng burol. Walang samaan ng loob, nagturingan silang parang isang tunay na pamilya. Hanggang sa maganap ang ikalawang burol, muling nasilayan ni Lila ang lalaking akala niyang nalimot niya na. Adrian, say, Lila, tawag ni Rian habang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ng natutulig na dalaga. Hindi siya nito tinitignan man lang, kaya ipinasya na lamang ni Rian na lapitan ang asawa. Love, tawag ni Rian sa asawang hinahaplos ang kabaong ng ina. Humarap sa kanya si Tanya at niyakap siya, umiyak sa kanyang bisik. Hinaplos naman ng marahan ni Rian ang likod ng humihikbing asawa. Walang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa, kahit na inabot na ng isang taon ang kanilang pagsasama. Umaakto lamang sila kapag nasa harap ng maraming tao. Nakikiramay po ako sa inyo,
Dad, seryoso man ngunit nawaroon ang paggalang na batiin ni Rian ang ama ng kanyang asawa. Salamat, iho. Kung maaari lang, sana'y samahan mo munang umuwi itong anak ko, para makapagpahinga naman siya. Magdamag ng walang tulog si Tanya, ngunit ayaw niyang iwanan ang mumi niya, kaya pakisuyo na lang, baka makinig sa'yo. Anito na agad namang sinunod ni Rian. Nilapitan niyang muli ang asawa, at hinapi ito sa biwang upang bulungan. Uwi na tayo. Ang bahay na ating tinutuluyan ay bigay pa ng namayapang ina ni Tanya. Minsanan lamang akong umuwi sa kanilang bahay, at kung kailan ako umuwi, siya namang pag-alis ng asawa ko, napabor naman sa akin. Ni minsan ay hindi tinangkang pakialaman ni Rian ang kanyang asawa, dahil para sa kanya, ay wala namang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa, kaya't walang rason para mag-isa sila. Uwi na muna tayo, para makapagpahinga ka na, mahina ang bulong ni Rian kay Tanya. Sasabay ba tayong magpapahinga? Garalgal na ang boses ni Tanya, nang tanungin ito ng asawa sa mahina ding tono. Napabuntong hininga muna ang lalaki bago tumango, kaya't umaliwalas ang mukha ng babae. Thanks, love, nakangiting anito at yumapos sa asawa. Hindi umimik si Rian hanggang sa bumitaw na sa kanya ang asawa. Nagpaalam lang muna sila bago tuluyang umalis. Naisagad na hindi niya inaasahang kapatid pala ng asawa niya. Iba kasi ang apelidong gamit ni Lila sa ginagamit na surname ng kanyang asawa nung dalaga pa ito. Purong ngiti ang ibinigay ni Rian sa dalaga nang salubungin nito ang tingin niya. Ngunit agad din namang nagbaba ng tingin nang mapansin ito ni Tanya. Nang tuluyang makalabas ang mag-asawa, saka lamang nakahinga ng maayos si Lila. Nasapo niya ang dibdib dahil sa napakabilis na pintig nito. Masama to iling-iling na anya sa sarili. Magkape ka muna, senyorita, alok ng mayordoma sa dalagang nakadukdok sa lamesa. Nag-angat naman ng tingin si Lila at tinanggap ang kape. Salamat po, manang, tipid ang ngiting anya. Umupo ang matandang katulong at tinapik sa balikat ang dalagang amo. Ayoko man sanang sabihin to sayo, senyorita. Ngunit kabilin-bilinan kasi sa akin ni madam na sabihin sa yung isiwalat ang pangangaliwa ni senyorita Tanya. Mabait na tao si Sir Rian at hindi niya deserve ang maloko lamang ng asawa. Bukod pa ho doon, nais ni madam na matapos na ang napagkasunduan noon, upang maging malaya na rin si Sir Rian sa pangmamanipula nito. Nanlaki ang mga mata ni Lila sa isiniwalat ng mayordoma. Ngunit nanatili itong kalmado, dahil hindi niya nais na makakuha ng atensyon. Ituloy niyo lang po, manang, mahina niyang usal, na tinanguan naman agad na matandang mayordoma. Matapos ang burol, magpapaalam na ako. Binigyan ako ni madam ng panimula, kaya't sobra-sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya. Ibinilin rin ni madam na huwag kang tutuloy sa inyong mansyon, oras na mawala siya, dahil mamanipula ka lamang umano ng senyor. Kagaya kasi ng iyong kapatid, ipapakasal ka rin niya sa isang milyonaryo, upang mas maging maimpluwensya ang ama-amahan mo. Anito pa na mas lalong nagpagimbal sa dalaga. Ibiniling niya ang tingin sa unahan, kung saan naroroon ang inang labis ang pagmamahal sa kanya. Muli ay naging emosyonal si Lila, dahil kahit malayo na siya at naglayas, inisip pa rin siya ng mumi niya, hanggang sa huli nitong hininga. Mas lalo pang tumulo ang luha ni Lila, dahil sa pagsasayang niya ng mga panahon na dapat kasama niya ang kanyang ina-inahan. Ngunit nang sumagi ang tingin sa kanya ng kanyang ama-amahan, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Napuno na ba ng galit at hinanakit ang puso niya. Naiisip niyang baka malaking bagay ang lalaking iyon, kaya't mas lalong nagkasakit pa ang mumi niya. Kesa mag-iyak, pinilit ni Lila na tatagan ang loob niya. Naging seryoso siya habang sinasalubong ang mata ng ama-amahan niya, at mukhang ganun din naman ang Ginoo sa kanya. Nagpasalamat muna si Lila sa mayordoma, bago tumayo upang sanay lumabas. Ngunit naharangan siya ng kanyang ama-amahan, kasama ang lalaking matangkad na nakapang-opisina. May kailangan ho ba kayo? Malamig ang boses ni Lila nang itanong iyon sa ama. Nawalan na talaga siya ng amor sa kahara. Ngumiti ng peke ang ama-amahan ni Lila, at inakbayan ang dalaga. Gusto ko lang sanang ipakilala sa iyo itong si Chris. Pinsan siya ni Rian, anak. Damang-dama ni Lila ang kaplastikan ng tawagin siya nitong anak. Bagay na ni minsan ay hindi nito ginawa sa kanya noon. Nagbaba ng tingin ang dalaga at sa kapalihim na umira. Tumikhim si Chris at naglahad ng kamay. Kay lamig ng boses nito. Tiningnan niya ang palad nitong nakalahad at alanganing tinanggap, na nagpalaki ng ngiti ng ama-amahan ni Lila. It was nice to meet you, Tris. I'm Lila, by the way. I'm the adopted daughter of this man. Baling niya sa ama-amahan na nagpawala ng ngiti nito sa labi. Sa isang taon niyang paninirahan sa Amerika, natutuhan na niyang maging palaban. Ibinaon niya ang pagiging duwag, iyakin, at pagiging mahina.
Excuse me, but I have to go. Saad niya bago pa niya tuluyang malampasan ang mga ito. Tinawag ng Ginoo ang pangalan ni Lila, ngunit hindi na siya nilingon ng dalaga. Kahit na isang beses man lamang, tanggap niya na naampon siya pati na kung paano siyang tratuhin nito. Ngunit nakatatak na rin sa utak ni Lila na ibabalik niya lamang ang lahat. Ituturo niya rin na ibang tao ang Ginoo. Patawad po, Mommy, ngunit hindi ko po sigurado kung makakabalik pa ako. Pero pangako po, darating ako sa araw na gaganapin ang paghatid sa iyo sa huling hantungan. Mga katagang binitiwan ng luhaan ang dalaga bago tuluyang sumakay sa dati niyang kotse na iniregalo pa sa kanya ng kanyang ina noong tumuntong na siya sa 18. Nag-check-in na muna si Lila sa isang lodge dahil malalim na rin ang gabi at wala na siyang mahahanap na apartment na maaari niyang upahan. Ayaw kasi ni Lila sa mga kondo dahil kahit na mapera na siya at kakayanin ang pagbili ng unit, nanghihinayang siya sa laki ng perang mawawala sa kanya. Bago matulog, nag-iwan muna si Lila ng mensahe sa kanilang mayordoma upang dalhin ito ang kanyang mga gamit bago mag-umaga. Hindi na niya nais pang bumili ng mga bagong damit dahil mga bago at branded ang kanyang mga damit na naiwan sa kanilang mansyon. Ang iba ay binigay pa sa kanya ng kanyang ina, at ang iba naman ay galing kay Natalie, na naging kaklose niya rin nang nasa Amerika pa siya. Madaling araw nang may kumatok sa inuupahang kwarto ni Lila. Madali lamang siyang magising kaya't agad niyang pinagbuksan ang kung sino man. Pasensya na, senyorita, kung medyo natagalan. Hinintay ko pa kasing makatulog ang senyor bago ako umalis. Ani ng mayordomang ginang. Nilakihan ni Lila ang pagkakabukas ng pinto at pinapasok ang ginang. Maraming salamat po, Manang. Yumakap si Lila sa itinuturing niyang pangalawang ina dahil maaasahan niyang talaga ito. Sos, wala iyon. O siya, magpapaalam na ako dahil baka mahuli ako ng senyor, malilintikan ako. Mag-iingat ka, senyorita ha. Hinaplos ng ginang ang pisngi ni Lila, kaya napangiti na matamis ang dalaga. Muli siyang nagpasalamat bago tuluyang umalis ang mayordomang ginang. At dahil maaga na, umiska po na si Lila upang maghanap na maaari niyang tuluyan. Kumain muna siya ng almusal bago nagpatuloy sa paghahanap. Hindi naman siya nahirapang makahanap na matutuluyan, kaya laking tuwa niya. Nagdaon ng pang-2 buwang upa si Lila sa landlady, na ikinatuwa naman na matabang babae. 8 oras na nang ipasya ni Lila. Ina muling subukang mag-apply sa Cerdeno Construction Company, kung saan dati siyang nagtatrabaho. Suot ang ibinigay ni Natalie sa kanyang vinclose white dress, na umabot lamang sa may taas ng kanyang tuhod, na pinatungan niya ng coat, ay taas na siyang humakbang papasok na mataas at matayog na gusali. Manipis na makiyop lamang ang inilagay niya sa kanyang mukha, dahil natural na siyang maganda. Isa pa ang makinis at maputi niyang balat na mas lalong tumingkad noong nanirahan siya sa Amerika. Lila E. Bakas ang pagkagulat sa mukha ng dati niyang kasamahan sa trabaho. Isa ring architect ang babaeng lumapit sa kanya. Ikaw nga. Gags, ang ganda-ganda mo na noon, maganda ka lang. Ngayon, Diyosa ka na. Hala ka girl. Pa-autograph naman na starstruck ako sa'yo. Uy, ani pa nito na ikinahihiya naman ni Lila E. Mag-a-apply lang sana ako ulit. Napakamot si Lila E sa kanyang batok lalo na nang mabaling ang tingin sa kanya ng mga dumaraan na empleyado. Ningi. Mag-artista or model ka na lang girl, dahil yun naman ang mas bagay sa beauty mo. Anito pa nang makarinig sila ng baritonong tikim. Kilalang-kilala ni Lila E ang boses na yon kaya halos matuod na naman siya ngunit pinigilan niyang sarili. Dahil kailangan niyang matanggap sa trabaho, sapagkat may kailangan siyang gawin na ibinilin ng kanyang ina. Bring your application at MY office, Miss Costan, ma-autoridad na saad ni Ryan. Kaagad namang tumalima si Lila, ipinagtataka niya pa, kung bakit ito maaga gayong narinig niya ang ipinangako nito, sa asawang sabay silang magpapahinga. Nagkibit balikat na lamang ang dalaga. Matapos marating ang opisina ni Ryan, sit down. Seryosong saad ni Ryan nang tuluyang makapasok sa kanyang opisina, ang kapatid pala ng kanyang asawa. Magalang namang sinunod ng dalaga ang tinuran ng lalaki. Binuklat ni Ryan ang folder ng application nga ni Lila E at saka, yun isa-isang binasa ng kanyang isipan. Lihim siyang natuwa sa mga achievements nitong natanggap. Occupied na ang pwesto ng lahat ng mga architects ko. Ang tanging available na lang ay ang pwesto ng nagresaging kong sekretarya, dahil sa nagdadalang tao na ito. Formal na sambit ni Ryan. Bawat katagang binibigkas ng labi nito ay talagang sinusundan ni Lila. Napapalunok na lamang ang dalaga nang matapos ito sa pagsasalita. Pwede ako sa kahit na anong posisyon, sir, anya na ikinatango ng seryoso ng binata. Puntahan mo muna ang orientator, para malaman mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Mamaya hihingin ko sa iyo ang sketches ko,
dahil kailangan ko na yun bago mag-lunch break. Ani pa ni Ryan habang pinaglalaruan ang ballpen na hawa. Kape po, sir. Professional na tugon ni Lila Sir. May kailangan pa po ba kayo? Magalang niyang tanong. Make me a pour black coffee bago ka pala pumunta sa orientator. Diretso ang tingin ni Ryan sa mga mata ni Lila. Inang ipag-utos niya na ipagtimpla siya nito ng kape. Sige po, nakangiting saad ni Lila bago tuluyang lumabas. Niyuko ni Ryan ang kanyang cellphone na sunod-sunod ang pag-vibragrace. Iritang anya ng patuloy sa pagtawag sa kanyang asawa. Hindi niya may off ang kanyang cellphone dahil may inaasahan siyang tawag kaya't upang tumigil na ang asawa niya, ay sinagot na niya ang tawag nito. What? Bakas ang iritasyon sa kanyang tono na nagpabunok hininga sa kabilang linya. Come on, say it dahil may hinihintay akong importanteng tawag. Madiing anya pa. Mas importante pa kaya sa akin na asawa mo. Damang ni Ryan ang pagtatampo ni Tanya, ngunit wala siyang pakialam. Napahila mo siya bago ikinelma ang sarili. And now with your dramas. Tanya, dahil hindi na ubra pa sa akin yan. Ikinasal tayo, yon ay dahil sa papalubog niyong kumpanya. Sinalo lamang kayo ni Daddy, dahil magkaibigan sila ng daddy mo, at ang kapalit nga ay ang pagpapakasal sa atin na nagdulo sa akin na malaimpyernong buhay. Alam kong alam mo, yan ngunit pinapaalala ko lamang sa yo, dahil mukhang nakakalimutan mo na. Harsh man ang mga tinura ni Ryan, ngunit kinakailangan niya yun gawin upang tigilan na siya ni Tanya. Rinig niya ang paghikbi ng nasa kabilang linya, kaya't binabaan na niya ito. Saktong paglapag niya ng kanyang cellphone, ay siya namang pagbalik ni Lila, at dala nito ang kapeng hiningi niya. Thank you, tipid niyang sabi, bago ikampay ang mga kamay sa hangin, upang iparating sa bago niyang sekretarya, na lumabas na ito. Nagdiretso naman si Lila, sa desk ng orientator, at hiningi at inalam ang lahat ng dapat na kailangan niyang malaman. Sinulat ni Lila, ang lahat-lahat ng mga sinabi ng kanyang kaharap. Ibinigay rin nito ang mga schedule ng kanilang boss. May meeting pala siya with the senators, para sa gagawin nilang long road. Anyan ang isulat ang huling schedule ng kanyang boss, para sa ngayong araw. Bumalik sa pwesto si Lila, isalabas lamang ng opisina ng C. Kaya tumunog ang telepono niya, agad niya itong sinagot. Nakahanda na ba ang schedule ko for today, Miss Velasco? Ani Ryan na nasa kabilang linya. Yes, sir. Mamaya po after lunch ay may meeting kayo with the senators. Pagbibigay alam niya rito. Anything else? Tanong pang muli ni Ryan. Wala na po, sir, magalang na anya. Kaya ibinaba na ni Ryan ang linya ngunit muli na naman itong tumunog kaya't agad sinagot muli ni Lila Sir, may nakalimutan pa po ba kayong ibilin? Bumili ka na ng pananghalian na kakasya para sa 2 tao. Samahan mo na rin ang headache reliever, please. Nasa drawer mo pala yung office card na gagamitin mong pambayad. Hindi na hinintay pa ni Ryan na makasagot ang dalaga dahil agad niyang binaba ang linya. Ilang gabi na kasi siyang walang maayos na pahinga kaya't sumasakit na ang kanyang ulo. Nag-alala naman si Lila dahil mababakas talaga sa boses ng kanyang boss na may iniinda ito. Kinuha niya ang sinasabing card ni Ryan, saka nagmamadaling tinahak ang elevator, saka pinindot ang ground floor. Katapat lang naman ng building ang isang restaurant. Kaya mabilis lamang siyang nakapag-take out ng pagkain ng kanyang boss. Sa pagpasok niya sa elevator, ay siya ang pagpasok ng lalaking pinakilala sa kanya ng kanyang ama-amahan kagabi. Umusog siya sa kabilang bahagi, habang ang lalaki naman ay nasa kanan at seryoso lamang. Pinindot na nito ang 15 TA floor, kaya inisip ni Lila, ina ito ang makakasabay ni Ryan sa pagkain ng ipinabilin pagkain. Magpinsan kasi sila anyan ang kanyang isip nang biglang tumikhim ang kasama niya sa elevator. Hinarap niya naman ito ngunit nakataas ang isa pa niyang kilay. May kasunduan ang ama ko at ang ama-amahan mo. Ngunit wala akong planong sundin ang nais nilang gawin sa atin, kaya hindi mo kailangang kabahan. Anit na nagpalaglag ng panga ni Lila, ipasukan niya ng langaw. Masungit na ani ng lalaki, kaya't mabilis na itinikom ni Lila, ang bibig. Okay, tugon na lamang ni Lila, isa lalaki, bago tuluyang bumukas ang elevator. Kaya dali-daling lumabas siya, at malalaki ang hakbang na tinahak ang opisina ng boss niya. Sir, si Mr. Chris Sardo po, nasa labas papapasukin ko po ba? Pagbibigay alam ni Lila, isa kanyang boss nang ilapag niya, sa maliit na lamesang katabi ng sofa ang mga pagkaing binili niya. Nangunot naman ang noon ni Ryan, dahil hindi niya naman inaasahan ang pinsan na darating ngunit tinanguan niya pa rin ang bago niyang sekretarya. Tumalikod sa kanya ang dalaga, kaya pinagmamasdan niya ang mga supot na pinaglalagyan ng mga pagkain. What brought you here? Walang ganang tanong agad ni Ryan nang pumasok na ang nakapamulsa niyang pinsan.
Nothing, I'm just bored, that's why I'm here. Anitot sa kapabagsak na naupo sa sofa at tignan ang mga nasa supot. Is this our lunch? Ngising tanong ni Chris na inirapan naman kaagad ni Ryan. May kailangan ka kaya't sabihin mo na dahil kilala kita ang talipandas ka, hindi ka basta-bastang lalapit sa akin na walang dahilan. Bagot na ani ni Ryan, kaya't napaismid si Chris. Fine, ang totoo niyan sasabihin ko lamang sa iyo ang planong pagfamo sa akin at niyang sekretarya mo. Anito na nagpaigting ng panga ni Ryan. Napatayo siya at saka lumapit at tumabi sa pinsan. Pumayag ka ba? Interesadong tanong niya, na agad namang iniling ni Chris, kaya't nakahinga na maluwag si Ryan. May nililigawan ako at siya lang ang gusto kong iharap sa bahay ng Diyos. Anito pa naikikin tango-tango naman niya. Tumayong muli si Ryan at saka bumalik sa kanyang upuan. I am also here to inform you that your wife is having an affair with my colleague. Anip ang muli ni Chris na hindi man lang pinangangambahan ni Ryan. Batid niya ang masangsang na gawain ng asawa ngunit hinahayaan lamang niya. Dahil wala naman siyang pakialam sa babae. Ngunit lahat ng kalokohan nito ay may mga pruweba siya. At isang buwan niya na rin ipinasa sa korte. Upang mapawalang bisa na ang kanilang kasal. Hindi iyon alam ng lahat. Dahil sinisekreto niya lamang sapagkat plano niyang ilabas kapag na-approve na ng korte ang ipinasa niyang reklamo. Grace Ned. Jealous. Ngising saad ni Luke nang inisihan lang ni Ryan. Not at all, preskong anya. Umalis ka na nga, dahil may kailangan pa akong tapusin. Nakakaabala ka. Dagdag pa ni Ryan na nagpasimuno Luke ngunit tumayo naman ito at saka nakapamulsang nagpaalam na sa kanya. Nang tuluyang makaalis ay tinawagan na ni Ryan ang kanyang sekretarya. Upang sabayan siya nito sa pagkain ng ipinabili niya rito. Sabayan mo na akong kumain Lila. Anya sa linya at saka agad na ibinaba na masabi yon. Nasapon naman ni Lila ang dibdib ng ibaba na ng kanyang boss ang tawag. Ang bilis na naman ng tibok ng puso niya, pinipigilan niya, sapagkat bawal ngunit sadyang taksil ang puso niya, at patuloy na tinitibok ang pangalan ng boss niya. Huminga muna ng malalim si Lila, bago tuluyang pumasok sa opisina ng kanyang boss. Pakiayos na yung mga pagkain, dahil kailangan kong bilisan ang paglaki, sa kanya si Lila. Walang tinugon si Lila ngunit sinunod niya naman agad ang ipinapagawa nito. Okay na po sir, anya rito at kaya't binitawan na ni Ryan ang ballpen na hawak, saka iniligpit ang mga papeles, na kanyang pinipirmahan lihim na napangiti si Ryan, na makitang pinagsisilbihan siya ng pagkain ng dalaga. Thanks, tipid niyang sabi na matamis ng ngitian ni Lila. Kumain na nga sila ng tahimik, at nang matapos ay iniligpit na iyon ni Lila, habang si Ryan naman ay pumasok na sa CR. Prepare yourself because we're leaving. Ani Ryan kay Lila pagkalabas nito ng comfort room. Yes, sir. May tisalabing tugon niya, bago lumabas ng silid. Si Lila ay para sana bumalik sa pwesto niya. Ay nakita niyang ininom ng boss niya, ang gamot na ipinabili nito sa kanya. Lumabas na si Ryan matapos bitbitin ang isang envelope. Marunong ka bang mag-drive? Tanong agad ni Ryan nang huminto sa harapan ni Lila. Opo, sir. Tugon naman ni Lila, kaya't kinuha ni Ryan ang kanyang susi, na nasa bulsa ng kanyang pants, at agad iyong ibinigay sa kanyang sekretarya. Ipag-drive mo muna ako patungong Elite Cave. Anito at saka nagpatyo ng humakbang patungong elevator. Habang si Lila ay tahimik lang na nakasunod rito. Nasa likuran ni Ryan si Lila nang mag-vibrate ang cellphone nito. Tinignan iyon ni Lila at sinasabi sa mensahe na bukas na umano gaganapin ang paghatid sa huling hantungan ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya. Sikapin kong makarating, mommy, anang kanyang isi. Mabilis lamang nilang narating ang parking area, kung saan nasa unahan banda ang mamahaling kotse ni Ryan. Pinindot ni Lila ang buton, kaya't nalaman niya ang tamang pwesto ng sasakyan ng kanyang boss. Pinagbuksan niya si Ryan ngunit sinita siya nito, at ipinag-utos na isara ang pinto na agad niya namang ginawa. Pumasok ka na sa driver's seat. Ani Ryan na agad namang sinunod ng dalaga, at nang makapasok na ito ay siya namang pagbukas niya ng ipinara niyang pinto ng kanyang kotse. Napangiwi naman si Lila sa ginawa ng kanyang boss, ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang. Sinimulang paandarin ni Lila ang sasakyan. May kalayuan ang destinasyon nila, kaya't nang lingunin ni Lila ang kanyang boss ay natutulog na ito. Wala pa rin kasing pagbabago sa itsura nito sa tagal din ng panahon, ay hindi niya akalain na hindi talaga nilimot ng puso niya ang lalaking kanyang sinisinta. Hindi mapigilang mapangiti ni Lila sa isiping wala pa itong anak sa kanyang kapatid. Para bang kinukutkot ang kanyang puso sa kilik. Masaya talaga siya habang pinagmamasdan ang boss niya. Kung ganito nga naman ang view, ay talagang hindi siya magsasawa. Kahit pa alam niyang mali, ay pinagpapantasyahan niya pa rin ang boss niyang asawa ng kanyang kapatid.
Tuluyang narating ng dalawa ang kefe na sinasabi ni Ryan. Tinapik-tapik ni Lila ang pisngi nito, upang sana'y gisingin ng hulihin nito ang kamay niya, saka hinila palapit, kaya't ang nangyari ay nakasubsob ang mukha ni Lila sa matigas na dibdib ni Ryan. Payakap lang sandali, ani Ryan habang hinahaplos ang ulo ng kayakap na sekretarya. Hindi malaman ni Lila ang kanyang gagawin. Konti na lamang kasi ay madidikit na rin ang kanyang dibdib dito. Nakadama ng kapanatagan ang lalaki sa bisig ng dalaga. Habang nasa ganoon silang sitwasyon, lihim na napangiti si Ryan at ramdam niya ang konting paggaan ng kanina'y mabigat niyang nararamdaman. Thanks, maya-mayang ani niya nang kumalas na sayakap si Lila. Tuloy ay kita niya pa ang pangangamatis ng pisngi ni Lila, kaya't napangiti siya. Binuksan na ni Ryan ang pinto at saka lumabas. Dito ka na lang, hintayin mo ako, biling pa niya sa namumulang dalaga. Tango lamang ang tanging itinugon ni Lila, kaya't iniwan na siya ng kanyang amo. Natigil lamang sa pagwawala ang puso ni Lila, nang makita sa kabilang kalsada ang pamilyar na kotse. Bumaba ang sa tingin niya, ay may-ari ng kotse, at kasunod nito ang Grace niyang hapit na hapi ang suot. Ikinapit pa nito ang kamay sa braso ng hindi kilalang lalaki, saka nagtagpo ang kanilang mga labi. Mabilis na kinuha ni Lila ang kanyang cellphone, at vinidyohan ang kanyang mga nakikita. Naghiwalay ang mga labi nito, saka magkahawak, kamay na pumasok sa kefe, na mismong pinasukan ni Ryan. Paktay kang bata ka, bulalas niya nang makita sa babasaging pader ang paglagpas ng dalawa sa nakatalikod na si Ryan. Kita niya ang pagsalubong ng kilay ni Ryan, ngunit wala itong ginawa hanggang sa umupo sa katapat na upuan ng dalawa. At nang tatawag na ng waiter, ay nagulat ang kanyang Grace nang makita ang asawa nito na naroroon din pala. Ayaw ni Lila na makisawsaw, kaya't mas pinili niyang manatili sa loob ng kotse at tanawin ang mga susunod na mangyayari. Tumayo si Tanya at saka akmang lalapitan ng asawa nang pinigilan siya ng kanyang nobyo. Umakto tayong normal, Bobby, dahil nakakahiya kapag nalaman nilang kabit mo lang ako. Ani ng nobyo ni Tanya sa kanya, kaya't muling umupo ang babae, saka nagtawag ng waiter upang humingi ng tubig sapagkat parang natuyo ang lalamunan niya sa matatalim na titig ng kanyang asawa. Tumayo na ang kasing ni Ryan na si Emartan saka nagpaalam dahil tapos na ang napagkasunduan nila, kaya't naiwan ng mag-isa si Ryan sa upuan. Naglakad palapis si Ryan sa kinaupuan ni Tanya. Bukas o sa makalawa, asahan mong darating ang annulment paper sa bahay niyo. Pakipirmahan na lang kaagad, dahil kung hindi pa ay ipupursu. Hindi niya ito nililingon o pinakikinggan man lang. Tapos na ang panggagamit nito sa kanya, at oras na para pagbayaran nito ang mga kalokohang pinagagagawa nito. Maging ang ama nito'y nais niyang sampahan ng kaso sa pangungulimbat nito ng pera sa kanilang isa pang kumpanya, na ipinagkatiwala ng kanyang ama rito, sapagkat nasa ibang bansa na ito, upang asikasuhin ang iba pa nilang mga negosyo doon. Ryan, okay ka lang ba? Kagatlabing tanong ni Lila, na tinanguan lang ng lalaki. Ako na magmamaneho kaya't lumipat ka na ng pwesto Anito kaya tumalima naman agad si Lila, at umupo sa katabing upuan. Tahimik lamang sila pareho, habang nasa biyahe. Huminto ang kotse sa tapat ng isang magarang restaurant, at gaya ng dati ay naiwan na naman sa loob ng sasakyan si Lila. Senator Santos ang kasing ni Ryan, kaya't medyo natagalan nito, dahil maraming detalye ang ibinibigay na may tungkuling lalaki kay Ryan. Mapamili o mapamalaki man ang proyekto ay sinisigurong pulido, upang hindi sila mapahiya sa mga tao. Thank you for your time, Mr. Cardeno. Sabay na tumayo ang dalawang lalaki at saka nagkamay. Maraming salamat din po, Mr. Senator sa pagtitiwala sa aming kumpanya. Magalang namang tugon ni Ryan na ikinangiti ng lalaki. Naunang umalis ang Senator Santos, habang si Ryan naman ay nanatili pa ng ilang minuto, bago tuluyang lumabas at tumasok ng kanyang sasakyan. Hinubad ni Ryan ang suot niyang coat, saka ipinatong sa balikat ng natutulog na sekretarya. Tahimik niya muna itong pinagmamasdan, bago tuluyang paandarin ang kanyang sasakyan. Dumaan muna siya sa drive-thru at nag-order ng pagkain. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang kondo, dahil hindi niya nais na umuwi pa ng bahay na inuuyan ng salawahan niyang asawa. Sleepyhead, wake up, panggigising niya kay Lila na agad namang nagising. Sumama ka na muna sa akin sa loob, dahil may inorder akong pagkain. Ani Ryan saka bumaba at binitbit ang inorder niya sa MSDO. Nagulat pa si Lila nang makita ang coat na nasa kanyang balika. Hindi niya mapigilang amoyin yon. Ang bango, nakangiting anya. Kinatok ni Ryan ang bintana ng sasakyan, kung saan nakaupo si Lila, kaya't nabura ang ngiti nito sa labi, saka dali-daling bumaba, para sumunod sa kanyang boss na ang bilis-bilis maglakad. Umiinom ka ba?
Kaliligo lamang ni Ryan at tumutulo pa ang tubig sa maskulado nitong katawan. Gusto sanang sumagot agad ni Lila, kaso natuon na ang mga mata niya sa mabatong tiyan ng kanyang boss. Pwede mong hawakan kung Grace temp ka, ani Ryan habang may nakausling ngisi sa kanyang labi. Natauhan naman si Lila at agad na nag-iwas ng tingin. Pasensya na ho, sir, nahihiyang ani niya. Gusto niya nang magpalamon sa sementong kanyang inaapakan sa sobrang kahihiyan. It's okay, everyone admires me. Baliwalang anito. You're not answering my question. Anito pa. Opo, umiinom po ako. Nakagat pa ni Lila ang ibabang labi. Dahil kahit na pinigilan niyang mautal ay nautal pa rin siya. Great. Pagkatapos nating kumain, samahan mo akong uminom. Tipid ang ngiting sambit pa ni Ryan. Tinanguan na lang ni Lila. Bakit man lang ang kinain nila at matapos ngang kumain, ay hinanda na ni Ryan ang kanilang inumin. Kumuha si Ryan ng 2 San Mig Light. Dahil hindi niya nais na malasing ang kanyang sekretarya, sapagkat babiyahe pa ito pauwi. Hire, teke mas magandang iyan lang ang inumin mo, dahil hindi naman yan nakakalasing. Inilapag ni Ryan ang 2 bote ng San Mig sa kanya, binuksan ang kanyang unang bote ng beer. Gusto rin sana ni Lila na mag-beer din ang siyang inumin niya, ngunit mukhang walang plano ang boss niyang bigyan siya. Kaya't nilagok niya na lamang ang San Mig na hindi man lang napapangiwi. Sanay kasi sa alak si Lila. Dahil nung nasa Amerika siya, ay alak ang naging sandalan niya. Alak yan hindi tubig, natatawang puna ni Ryan ngunit nag-oksig lang sa kanyang dalaga, dahil patuloy ito sa paglagok. Bakit nga pala basta ka nalang umalis at ni magpaalam sa akin na boss mo? Hindi ka nagpaalam. Through email mo pa talaga ginawang resignation letter mo. Nasamid si Lila sa itinanong sa kanya ni Ryan. Iniwasan niyang usapin na yon, kaya pinilit niyang ilihis ngunit makulis si Ryan, at gusto nitong malaman ang kanyang dahilan. Huminga ng malalim si Lila, bago tignan sa mga mata ang boss niya. Dahil sa lalaki, paninimula niya na hindi naman kinuha ni Ryan, kaya't nagpatuloy siya. Kinasal na siya kaya't upang makalimot, mas pinili ko na lamang na umalis hanggang sayon. Nangyari ngang hindi ko inaasahang mangyari kay Mommy, kaya't bumalik ako, kahit na ayoko na sana. Ibinaba ni Lila ang unang bote na naubos niya, saka kinuha ang isa pang bote at agad na tinungga. Akala ko nga hindi ko na siya gusto Akala ko tuluyan ko na siyang nalimot. Pero mali pala ako. Dahil kahit na mali nagpapatuloy pa rin pala puso ko sa pagpintig para sa kanya. Nabaka sa labi ni Lila ang pamemike, sa kanyang ngiti, napansin naman ni Ryan. Mali ang magmahal ka ng taong nakatalina. Dalaga ka kaya't huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Wala kayong pag-asa kaya't itigil mo na ang maling pag-ibig na para sa lalaking sinasabi mo. Ani Ryan bago nito laklakin ang ikalawang bote. Mapait na napangiti si Lila, kasabay ng kanyang luha, na agad naman niyang pinawi. Pahingi nga, bitin mabilis niyang sabi matapos kunin ang isang bote ng beer, dahil naubos niya na ang kanyang iniinom na San Mig. Hinayaan na lamang siya ni Ryan. Nagwentuhan pa sila hanggang sa hindi na malayang naubos na nilang lahat ang bote ng beer na inilabas ni Ryan. Nagbaalam lang saglit si Ryan na ihi ito, habang si Lila ay panay ang ngata ng pulutang manok na natira kanina. Init na inis si Lila, kaya't hinubad niya ang suot na dress, kaya naman tanging tube, at cycling na lang natira niyang saplot. Nakadama na rin siya ng pamumuno ng kanyang pantog, kaya't, kahit na para nang umiikot ang paligid niya, ay pinilit niya pa ring pumunta ng banyo, na nagawa niya naman. Matapos umihi ay naghugas ng kamay si Lila, saka tinahak ang shower room, upang maligo, dahil labis ang init na nararamdaman ng kanyang katawan. Binuksan niya ang shower na ikinatili niya, dahil cold ang napindot niya imbis na warm. What the Are you insane? Bulalas ni Ryan nang maabutan ang panginginig ng dalaga sa kanyang banyo. May tumawag kasi sa kanya, kaya sinagot niya muna iyon, at nang matapos ay binalikan niya sa verand ang dalaga ngunit wala na ito. Gusto kong maligo kasi naiinitan ako. Lasing na talaga si Lila. Dahil maging ang pananalita nito, ay hindi na maintindihan ngunit yung maliligo, ay naintindihan naman ni Ryan. Napabuntong hininga ang lalaki saka pinindot ang warm ugres, at kumuha siya ng kanyang shower gel, saka inumpisahang sabunan ang lasing na babae. Kumuha rin siya ng shampoo at nilagyan ng mahabang buhok nito. Panay lamang ang lunok ni Ryan, habang ang kanyang mga mata ay naglalaro sa paglilikot ni Lila, ay nasagi niya ang gitnang bahagi ni Ryan, kaya't agad iyong nabuhay, bagay na pinipigilan sanang mangyari ni Ryan. Damn it, don't you dare touch her again. Woman or else hindi ka makakakalakad ng isang buwan. Banta niya ang sabi, kaya tiningala siya ng lasing na si Lila na katatapos niya lamang banlawan. Kinagat nito ang labi niya, saka nito, hinaplos ang kanyang pisngi, na muling nagpalumo kay Ryan.
Lila, stop. Pigil niya ngunit hindi siya pinapakinggan ni Lila, at inabot na nga nito ang kanyang labi. I'm so in love with you, Ryan. Tumulo ang luha ni Lila nang sabihin niya sa pagitan ng kanilang mga labi. Nagula si Ryan ngunit hindi niya na nagawang rumak, dahil pinalo na ni Lila ang kanyang mga palad sa pribadong parte ni Ryan. Luluhod sanang dalaga na mariing pinigilan ni Ryan, dahil hindi niya nais na gawin nito ang pinaplano sa 3 dekada ni Ryan na nabubuhay sa mundo. Ni minsan hindi niya naranasan ang makamundong gawain, kaya't labis siyang nadadarang sa mainit na halik na kanilang pinagsasaluhan ng kanyang sekretarya. Hindi siya lasing dahil mataas ang tolerance ni Ryan sa alak. Isinandal ni Ryan ang dalaga sa salaming peder saka mas pinalalim ang kanilang halik. Ano man ang kahinatnan ng kanilang gagawin, ay handang panagutan ni Ryan, basta't mailabas niya lamang ang nagsusumidhi niyang kagustuhan na mapagbigyan ang kanyang sekretarya. Gigil na sinira ni Ryan ang tube ni Lila. Bumaba na rin ang kanyang halik sa lig nito. Napapasabunot na lang si Lila sa buhok ni Ryan. Ito pa lamang ang una niyang karanasan, kaya't nangangapa pa siya ngunit, dahil sa malekspertong galawan ni Ryan, ay nakakasunod siya sa mga nais nitong ipagawa sa kanya. Igit matang tiniis ni Lila ang sakit. Masuyo siyang hinalikan ni Ryan, bago itutuloy ang umindayog. Inabot na sila ng madaling araw, bago nila ipa siyang tumigil na. Napangiti si Ryan nang humiga siya sa tabi ni Lila. Hinawi niya ang buhok na tumatabing sa maganda nitong mukha saka iyon pinakatitigan. Kung sana ikaw na lang ang inarrange sa akin, baka nakadalawa na tayong supling. Ani Ryan habang hinahaplos sa mukha ni Lila. I'm starting to like you too, pag-amin pa ni Ryan. Noon pa nakuha ni Lila ang gresensyon niya, ngunit nawala lamang ng basta na lamang itong umalis. At ngayon nga ay muling nabuhay na naman ang umusbong niyang pagtingin noon para sa dalaga. Inihilig ni Ryan ang ulo ni Lila sa kanyang braso, saka siya, umakap din dito at ipinasya na rin na matulog. Sa mansyon naman ng mga Velasco, ay nagingit-ngit sa gali ang senyor. Dahil hindi matutuloy ang usapan nila ng kanyang kaibigan. Tumanggi na kasi si Chris at sinasabi nitong may iba umano itong pakakasalan. Hindi ito maaari, gigil niyang sambit bago tunggain ang alak na kanyang hawak. Kinabukasan ay matinis na boses ni Tanya ang nagpagising sa senyor. Tanging mga katulong lamang ang nagbabantay at tumatao sa burol, habang ang senyor ay tanghali na at lahat ngunit tulog pa rin. Nakailang alak rin kasi ito kagabi. Oras na ng libing ni ma'am pero kulog pa rin kayo. Nakapamewang na sermon ni Tanya sa ama kaya't bumangon na ito. Gusto sanang sabihin ni Tanya ang nangyayari sa kanila ng kanyang asawa ngunit magagalit lamang sa kanya, ang kanyang ama, kaya't inilihim niya na lamang at siya na lamang ang reresolba ng problemang kanyang ginawa. Nagtanghalian muna ang mag-ama bago ipa siyang lumarga, na dahil naghihintay na sa kanila ang mga nakidalo sa libing. Tinanghali naman ng gising si Lila, kaya't nang maalalang libing ng ina, ay agad siyang bumangon ngunit agad rin siyang napahiga dahil sa pananakit ng kanyang rosas. Ang sakit naman, tinalo ko pa yung binomba, ngiwi niya habang pinipilit na tumayo, dahil hindi maaaring wala siya sa mismong araw ng libing ng kanyang ina. Ika-ikang lumabas ng kwarto si Lila, at naabutan niyang nagluluto si Ryan sa kusina. Ryan, tawag niya rito kaya't lumingon nito sa kanya. Bakit? Tumayo ka na. Mahiga ka na muna't dadalhan na lang kita ng pagkain. Bakas ang pag-aalala ni Ryan, para kay Lila ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. Hindi ako pwedeng mahiga lang, Ryan. Ngayon ang libing ni Mumi at kailangan naroon ako, anya. Pero masakit ang ano mo ba, makakaya mo ba, nag-aalala pa ring sambit ni Ryan. Kayang-kaya ko, pain reliever lang ang katapat nito, kaya makikisuyo sana ako. Agad namang tumalima si Ryan at naghalungkat sa kanyang medicine kit saka, kumuha ng pain reliever. Hindi niya muna iyon pinainom sa dalaga, dahil hindi pa ito kumakain. Kumain na muna tayo bago ka uminom ng gamot. Pahayag ni Ryan na sinang-ayunan naman agad ni Lila. I didn't expect that you were so wild. Ani Ryan matapos silang kumain na nagpasidaan ng ikinangiti naman ni Ryan. Pinapaalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo. Ani pa nito habang may nakakalokong ngiti sa mga labi. Wala naman akong maalala, matapat na sambit ni Lila habang nakayuko. Then let's do it again next time. Kapag hindi ka nalasing para hindi mo naman makakalimutan. Biglang nasinok si Lila, isa mga tinura ni Ryan. Inabutan naman siya nito ng tubig na agad niyang ininom. May in-order na rin pala akong damit mo, dahil yung ginamit mo kagabi hindi mo na mapapakinabangan, dahil kagaya nga ng sinabi ko na masyado kang nagpakawild na humantong nga sa pagkasira ng saplot mo. Ani Ryan, kahit na ang totoo ay siya itong naging wild sa kanila ni Lila nahihiya lamang siyang aminin. Sunod-sunod na lamang na nilunok ni Lila ang kanyang laway, saka muling uminom ng tubig,
dahil labis siyang nagugulantang sa mga pinagsasasabi ni Ryan. Natapos na nila ang kanilang pagkain, kaya't naligo na sila't naghanda para sa pag-alis. Nakaalalay lamang si Ryan sa nahihirapang dalaga. Hindi lumapit sina Ryan at Lila sa mismong pinaglilibingan. Pumwesto sila sa may kalayuan at nakontento na lamang na pagmasdan ang pagtabo ng lupa sa kabaong ng namayapa. Mahal na mahal po kita, Mommy. Pumatak ang luha ni Lila nang tuluyang matapos ang pagtatabon. Yakap siya ni Ryan mula sa likod. Nang isa-isa nang nagsisyalisan ng mga nakikiramay, ay umiska po na rin ang dalawa dito. Dito nyo na lang po ako ibaba, si Ryan. Nakayuko kong itinuro ni Lila ang apartment na kanyang tinutuluyan. Huminto naman agad si Ryan. Inakala ni Lila inaalis na ito ngunit nagkamali siya. Dahil sumama ito sa kanya hanggang sa loob ng kanyang apartment. May kailangan pa po ba kayo? Hindi mo naman kailangang maging formal sa akin kapag tayong dalawa lang. Isa pa may nangyari na sa atin, kaya't huwag kang umakto na parang wala lang. Seryoso si Ryan. Huwag ka na munang pumasok ngayon dahil hindi mo pa kayang magagalaw. Bukas susunduin kita rito ng mga 7 oras. Ani pa ni Ryan bago siya nito yakapin at gawaran na mabilisang halik sa labi. Natulala naman si Lila, isa ni Ryan ni hindi niya namalayan ang tuluyang pag-alis nito. Natauhan lamang siya nang marinig ang papalayong sasakyan ng kanyang boss. Sorry po sa nagawa ko. Napahilamos si Lila dahil kinikilig siya. Naghahalo ang takot at saya sa kanyang puso. Takot dahil kasalanan ng kanyang ginagawa. Saya dahil sa wakas ay mukhang masusuklian na ang matagal niya ng damdamin para sa kanyang boss. Hindi dumiretso sa kondo si Ryan, kung hindi sa kaibigan niyang abogado, na pinagkatiwalaan niya ang kanyang mga plano. O balita. Ayon agad ang bungad niya sa kaibigan nang pumasok siya sa opisina nito. Ngumiti naman ang lalaki at saka ibinigay ang isang envelope sa kanya. Binuksan niya yun at nakita ang annulment papers na pinapagawa niya. Kailangan mapirma dahil okay na mga inireklamo mo para sa kanya. Mabilis lamang na mapapawalang bisa ang kasal niyo lalo at nalaman ko sa tauhang binayaran mo na nagdadalang tao na pala ito. Napangisi si Ryan sa sinabi ng attorney. Kaibigan, magaling kang talaga. Salamat men, maasahan ka sa lahat ng bagay. Tumango ang attorney sa katinapik sa balikat si Ryan. That's what friends are for. Pabirong ani ito at tinawanan naman ng tipid. Makakalaya na rin ako sa wakas. Totoo talagang kasabihang everything you've done good or bad has a price. Ani Ryan na sinangayunan naman ang attorney. Nagpaalam na si Ryan bitbit ang mga katibayan na isasampal niya sa mukha ni Tanya kung sakaling tumanggi itong pumirma sa annulment papers nila. Love, maluhaluhang bulalas ni Tanya na mapagbuksan si Ryan. Akma sana siyang yayakap sa asawa ngunit hinawi siya nito sa kanilagpasan. Sumunod naman si Tanya kay Ryan N na patungong salas. Sagndis. Malamig na tura ni Ryan N nang ibigay kay Tanya ang envelope. Takang binuksan ni Nick ang envelope, saka kinuha ang laman na nagpabiling ng kanyang mga mata. No, I won't sign it Ryan. It was only a mistake. One mistake lang para maghiwalay tayo. Come on let's fix this love. It was just a misunderstanding. Abutin sana ni Tanya ang palad ng asawa, ngunit sinamaan siya nito ng tingin, kaya't napaatras siya. Kabagsak namang inilatag ni Ryan naipon niyang ebidensya na mga kataksilang pinagagagawa nito. Nasapo ni Tanya ang bibig na makita ang kanyang mga litrato, kasama ang iba't ibang lalaki sa ibabaw ng kama. Ang iba'y kahalikan niya ngunit ang mas nakakagulantang ay ang obay ni result niya. No, this can be no. Hysterical na nito habang patuloy na umiiling. Kinuha ni Ryan ang ballpen na nasa kanyang bulsa saka iyon inilagay sa palad ni Tanya sa init. Bago pa maubos ang pasensya ko, isang tawag ko lang sa tao ko Tanya. Magiging viral ang mga malalasong video nyo ng mga lalaki mo. Bakas talagang labis na galit ni Ryan, hindi dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa ngunit, dahil sa pagmamatigas nitong pirmahan ng annulment papers nila. Sagn Tanya, napasigaw na siya, kaya tinanggap na ni Tanya ang ballpen sa labis na takot kay Ryan nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipirmahan ng papel. Tumulo ang kanyang luha nang matapos niya na ang pagpirma. Now we're officially done. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman kita ipakukulong, hindi naman ako ganon kasama, para idamay ang batang dinadala mo ngunit ang ama mo mabubulok sa bilangguan. At kapag nalaman kong nakialam ka sa kaso na isasampa ko, mapipilitan akong pabulkin ka rin sa bilangguan. Madiin ang bawat letrang binibitawan ni Ryan. Walang ibang ginawa si Tanya, kung hindi ang umiyak na langmang. Kinuha ni Neil yung annulment papers, saka walang imik na nilisan ng bahay na dati minsan niyang inuuyan. Ados muli niyang sabi, bago pumasok sa loob ng kanyang sasakyan, upang bumalik sa kaibigan ng sa ganun,
ay maipasa na nito sa nakakataas and maaprubahan na. Al-isa oras na matapos ni Ryan ang lahat ng kailangan niyang gawin upang mapawalang bisa ang kasal nila ni Tanya. Gusto niya sanang puntahan si Lex, ngunit iniisip niya na lamang na baka nagpapahinga ito, kaya tumasok na lamang siya sa kanyang kumpanya at nagpa-deliver na lamang ng pagkain. Pinadalhan niya rin ng pagkain si Lila at nag-iwan rin siya ng mensahe sa dalaga na magpagaling ito. Inumpisahan na ni Ryan na libangin ang sarili upang hindi na muna maisip ang kanyang sekretarya. Nagtagumpay naman siya ngunit kapag wala na siyang ginagawa ay bigla na lamang sasagi sa kanyang isipan ng dalaga ng ngiti si Ryan, habang napapailing na sasabay kasi siyang muling masilayan na maganda't maamong mukha ni Lila. Kinuha niya ang kanyang cellphone, saka tinignan ang isang kuha niya sa natutulog ng sekretarya. "I think I'm in love with you too," anya habang matamang nakatitig sa cellphone niya. Nang bigla yung magring ang Senator Santos ang tumatawag kaya't agad niya sinagot. Napabuntong hininga si Ryan na matapos ang tawag nais, na kasing sisimulan agad nila ang ipapagawa nito sa kanya samantalang ang usapan ay sa susunod na buwan pa. Tumayo na lamang si Ryan upang puntahan ang kanyang mga engineer. Nagtataka pa ang kanyang mga empleyado na makita siyang dumayo pa sa unit ng mga ito, gayong iniisip ng mga itong may sekretary na ang kanilang si. Gusto ng Senator Santos na gawin na natin ang project na ibinigay niya sa atin kaya naman kung maaari, ay tapusin niyo na ang mga kailangan niyong tapusin. Dahil bukas mismo sisimulan na natin ang project, with that long road na gusto ng mga Senator Santos. Ani Ryan sa kanyang mga engineer na nagsitanguan naman agad. Muling bumalik sa opisina si Ryan, at dahil magalima oras na ay nag-out na siya, dahil tapos naman na siya sa lahat ng kailangan niyang gawin ngayong umaga. Dumaan muna sa isang flower shop si Ryan, upang ibili ng bulaklak si Lila. Nag-take out na rin siya, na makakain nila with matching pawin-pahi. Malawak ang kanyang ngiti nang pagbuksan siya ni Lila. Hello, nahihiya namang bati nito sa kanya. Ibinigay ni Ryan ang bulaklak na alanganin namang tinanggap ni Lexi. Peace offering ba to kasi nakokonsensya ka sa pangwawasak? As a woman who has an admirer kinindatan ni Ryan si Lila na nagpula naman sa pisngi nito. So admire kita. Kagat ni Lila ang ibaba niyang labi nang tanungin niya yon. Yes, walang pag-aalin lang ang tugon nito. Pero hindi naman pwede dahil kasal ka na. I know pero malapit naman ang mapawalang bisa ha. Gulat ang rumehistro sa inosenteng mukha ni Lila. Nag-file na ako ng annulment papers because of your sister since sobra-sobra ng panlolokong ginagawa niya sa akin na hindi ko naman dinibdib. Dahil wala namang pag-ibig sa pagitan namin pure business ang rason, kaya kami kinasal at ngayon nga tatapusin ko na yan dahil gusto kong pakasalan naman ang babaeng totoong gusto ko. Lumapit si Ryan kay Lila at sa kanito, hinapit sa biwang ang dalaga. At walang ano-anong hinuli ang nakaawang nitong labi. I'm planning to be your husband soon. Ryan ang maghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi na imik si Lila, pakiramdam niya ay nasa alapaap siya. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Tumigil na si Ryan nang madama ang pagkabuhay ng kanyang sundalo. Gusto pa sana kitang halikan, kaso natatakot akong maangkin ka ayokong mas lalo kang masaktan. Kaya titiisin ko na lang muna ang kagustuhan kong muling pasukin ka sa ngayon. Kumain na muna tayo. Hinila na ni Ryan ang kamay ng dalagang nagmistulang hinog na kamatis na naman pinaupo niya na lamang si Lila. Habang siya ay isinasalin sa mga mangkok ang kanyang mga pinamili. Binuksan niya rin ang wine, kaya nagmistulang dinner grace ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Ryan, yem tayo na ba? Nilunok ni Lila ang hiyang nararamdaman niya nais niya, kasing magkaroon ng linaw ang mga nangyayari sa kanila ni Ryan. Ngumiti ang lalaki saka lumapit sa kanya. Mula nang isuko mo ang sarili mo sa akin, ay naging pag-aari mo na ako, at gan ka rin sa akin. I love you too. Hindi na ni Ryan hinintay ang I love you ni Lila. Ikaya't napangiti sa kanyang dalaga. Bumaba ang tingin ni Lius sa mapupulang labi ni Lila. Inapalunok siya. Dahil naakit na naman siya na masarap at malambot na labi ng dalaga. Okay na ako Ryan, hindi na masakit yung anumang iniisip mo hanggang sa ngayon. Ani Lila, kahit na ang totoo ay medyo nananakit pa ang yan niyang parte. Lumawak ang iti ni Ryan. At para itong uhaw na sinabasib siya ng halik. Binuhat ni Ryan si Ligi at mabilis na dinala sa kama nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi, mapusok man ngunit nawaroon naman ang pag-iingat muling nag-isa ang kanilang nagbabagang katawan. Ipinasya ni Ryan na tumatlamang upang makapagpahinga na sila ni Lila. Dahil may kailangan pa siyang asikasuhin bukas 2 months lang kasi ang palugit sa kanila, at hindi nais ni Ryan na mapahiya, kaya naman kahit na madilim pa sa labas ay bumangon na siya, at naghanda ng kanilang almusal ginising niya si Lila, upang sabay na silang makakain. Huwag ka na munang kumasok dahil pupunta kami ng mga engineer ko sa site.
Mainit doon at mababagot ka lamang kaya't dumito ka na lang. Uwi na lamang ako mamayang tanghali at magdadala ng pagkain, kaya't huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa paghahanda. Bumawi ka na lang sa akin ng mga lutong bahay kapag mag-asawa na tayo. Dinampian ng halik ni Rian ang noon ni Lila. May Lila, humabol pa ng halik si Rian bago tuluyang umalis. Halos magwala naman ang puso ni Lila sa labis na kaligayahan ngayon, ay nabigyan na ng katuparan na matagal na niyang inaasam-asam hindi na siya natatakot. Dahil pinoproseso ng annulment ng grace niya, at ni Rian, wala magiging hadlang sa kanilang dalawa. Nasa ganong isipin si Lila, inang may kumatok sa pinto, kaya't agad niya yung binuksan. Bruha, narito ka na pala sa Pilipinas tapos hindi ka man lang nagsasabi. Ang kaibigan ni Lila, Ina Silani ang kanyang panauhin, may kalakihan na ang tiyan nito nang dambahin siya ng yaka. Buwisit ka na inis ako sayo, napaluha ito at ganon din siya. I'm sorry. Tangi niyang nasab ngunit pinalo lamang siya ng kaibigan sa braso. Matitiis ba naman kita? Pasalamat ko talaga mahal kitang Bruhilda ka, dahil kung hindi ako kinalimutan na rin kita kagaya ng ginawa mo sa akin. Bakas na bakas ang labis na pagtatampo ni Neri, para sa kaibigan, kaya't hiyang-hiya si Lila. Tumahan ka na, hindi naman ako galit nagtatampo man ako ngunit kailanman hindi ako magagalis sa'yo. Pinunasan ni Neri ang mga luha ni Lila. Ikakasal na ako sa makalawa at ikaw ang gusto kong may do of honor. Nakangiting wika pa nito na ikintango at ngiti ni Lila. Inakay ni Lila ang buntis na kaibigan upang maupo sa sofa. So kamusta ka na grabe ang ganda-ganda mo na blooming ka rin, kaya natiti kung may dahilan, yan sino ba kakilala ko ba? Sunod-sunod na usisa ni Neri, kaya't inawat siya ng kaibigan. Isa-isa lang mahina ang kalaban so sino nga ba atat na tanong pa ni Neri. Si Rian, pag-amin niya na nagpangiti sa kaibigan. Binaman baka pumayag na maging kabits mo naman o ganda-ganda mo, pero mas pinili mong sumabit sa may asawa na ang masakla pa kapatid mo pang kinalaban mo, nasa tamang pag-iisip ka pa babi baka wala na halikan at masamahan kita sa psychiatrist at maagapan yung sakit mo. Ani Neri sa nagpapanik na paraan. Kumalma ka nga Neri, agad na sabi ni Lila sa kaibigang over kung makariyak. Proseso ng annulment nila Rian at Grace marami kasing kalokohang ginawa ang Grace ko sa pagsasama nila ni Rian. Buntis din to ngayon ngunit hindi sila yung ama't saka, kaya lang naman sila kinasal, dahil yon sa gusto ng mga magulang nila, walang pagmamahal sa pagitan nilang dalawa Neri, kaya hindi mo naman kailangang mag-hysterical. Mahinahong paliwanag ni Lila ganon, tangi nitong nasabi. So anong status nyo? Tanong na lang nito. In a relationship proud na saad ni Lila, may nangyari na sa amin at pinapanalangin ko na may mabuo na kami. Napangiwi naman si Neri sa mga tinuran ng kaibigan ngunit masaya naman siya. Para dito sadyang nagulat lamang siya, dahil bilang babae, ay hindi niya nanaisin na mapariwara ang itinuturing niya ng kapatid. Nagwentuhan pa sila ng mga isang oras hanggang sa ayain na si Neri ng kanyang fiance, na umuwi na dahil may trabaho pa ito. Nagday lamang kasi ang asawa ni Neri sa trabaho, para masamahan ito ang asawa. Kapag hindi ka dumating sa araw ng kasal ko Lila, ako sinasabi ko sa iyo, banta pa ni Neri habang nakasakay na ito sa kotse. Natawa naman si Lila sa kaibigan. Panga ako pupunta ako, kaya tumahimik ka na dyan buntis. Anya na nagpangiti na kay Neri nagpaalam na ang mga ito sa kanya, at tumasok lamang siya nang tuluyang mawala ang mga ito. 10 oras pa lang naman kaya may oras pa siyang maligo maglinis. Sumapit ang 2 oras 30 minuto dumating na si Rian bitbit ang kanilang pagkain na tinake-out niya sa isang restaurant na nadaanan niya. Napakaaliwalas na mukha mo ngayon, may magandang nangyari ba or ako ang dahilan? Ani Rian nang maihanda niya na ang pagkain nila. Isa ka na doon, pero mas naging masaya ako, dahil pinuntahan ako na matalikong kaibigan na si Neri, dati rin siyang architect mo. Pero nagresign at nung nalaman niyang buntis na siya. Paninimula niya na tinanguan na lang ni Rian, dahil naalala niyang tinutukoy nitong kaibigan. Ikakasal na siya sa ikalawa at ako umano ang maid of honor niya. Masaya pang pagbabalita ni Lila, habang puno ang kanyang bibig ng pagkain. Napangiti na lamang si Rian sa nakikitang kakutan ni Lila. Gusto mo rin bang ikasal? Bigla ang tanong ni Rian na matapos na silang kumain. Kahit naman sinong babae, gustong maikasal sa lalaking mahal na mahal nila tantiya ko nga, ay matagal na. Mga 3 o 2 buwan. Ngumiti lamang si Lila, at maya-maya pa ay nagpaalam na sa kanya si Rian, dahil mag-aala negatibo isa na. Nililibang na lamang ni Lila ang sarili sa panonood ng Korean drama sa kanyang cellphone, at hindi niya nga namalayang madilim na pala sa labas. Maghahanda na sana si Lila ng panggabi nila ni Rian, nang dumating itong may dala na namang pagkain. Hinalikan siya ni Rian sa labi, pagkatapos ay kinuha niya ang dala nito upang initin,
habang si Rian naman ay nagpaalam saglit upang maglinis ng katawan, dahil maalikabok ito at may mga dumi pa sa damit, dahil tumulong si Rian sa kanyang mga trabahador upang mas mapadali ang trabaho. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw, hanggang sa lumagpas na ang araw na dapat datnan si Lila. Natuwa siya sa isiping baka may laman ang tiyan niya, dahil wala silang palya ni Rian sa pag-iisa tuwing gabi kapag wala itong trabaho. Mahal, gusto ko ng pakwan. Padilim na nang umuwi si Rian, bigla siyang naglaway sa pakwan.